Hindi nga ito guni-guni, narito akong muli sa nakalipas ngunit gabi at napakadilim sa labas. Tanging ang maliwanag na buwan lang ang aking liwanag. Walang tao sa lumang bahay, tanging ako lang. Nilibot kong muli ang buong bahay. May nakita akong isang guhit kamay na mukha sa isang papel. Nagulat ako dahil mukha ko ang nakaguhit dito, ngunit nakasuot ng makalumang kasuotan na para bang ginuhit ng harapan habang nakasuot ng damit na iyon. Malamig na hangin ang biglang dumaan sa akin na para bang gusto akong yakapin at biglang tahol ng isang hayop, ang ungol ng isang lobo ang gumulat sa akin. Biglang napahinto sa aking kinakalagyan. Mako, hindi ako nagkakamali sa boses na tumawag sa aking Mako. Isang gwapong lalaki ang bumungad sa akin. Si Masaki pala ito. Hindi ko mawari na parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko na makita siyang walang pang-itaas. Ang ganda ng katawan, matipuno, ngunit puro ito sugat. Kaya dali-dali ko siyang nilapitan at inalalayan. Tinanong ko siya saan niya nakuha ang mga sugat niya. Ang sagot niya ay bigla siyang sinugod ng mababangis na lobo sa kakahuyan habang naghahanap ng panggatong para sa bahay. Habang nilinisan ko ang sugat sa katawan ni Misaki, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing huwag ko na siyang muling iwan. Panamula ang mukha ko dahil sa kilig na aking nararamdaman.